Welcome back again sa ating panibagong episode guys na kung saan makita kayo ng sport fishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat o hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo ako muli ngayong hapong dive na ito. Late afternoon dive tayo dito guys. Eto, napakalinaw ng tubig, napakalma ng dagat, at napakalaki ng hibas. Hindi muna ako nagdadive ng umaga guys dahil ang labas ng mga isda is hapon. Kaya palaging hapon ako nagdadive. Try ulit natin dito sa nakikitaan natin ng slender unicorn. Bisitahin ulit natin. Baka sakali ngayong hapong ito is magpahuli na sila. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Kaya load muna tayo dito ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda ready na to spear it. Okay. Pagkarating ko dito sa malalim na area guys, eto ang sumalubong sa akin. Ang daming bait fish, kaya na-excite ako dito mag-dive. Pagkapwesto ko dito, eto sari-sari yung makikita mong bait fish dito. Napakaganda mag-dive pag ganitong maraming bait fish kaagad ang makikita mo. Eto kasi yung palaging kinakain ng malalaking isda, kaya nag-abang-abang ako dito. Sa unang sisig ko dito guys, walang nagpakitang malaking isda, kaya nag-resurface muna ako dito. At pagbalik ko dito sa ilalim, ganun pa rin yung activities ng mga bait. Eto, ang dami pa rin nila. Wow. Sa pangatlong pagsisid ko dito, eto, nagpakita na yung target ko dito talaga sa spot na to, yung mga slender unicorn, at nandito yung grupo na timingan natin. At dahil maaga pa to, maliwanag pa, medyo nailap ang lumapit dito sa akin. Hindi pa napupugian sa akin, eto mga slender unicorn. Medyo maliwanag pa kasi, nahihiya pang lumapit. At dahil medyo malabo yung visibility ngayon guys, eto, napadpad ako dito sa malalim na area na hindi ko nakita. Lagpas na pala ako dun sa may mga bato, dun sa unang dinapaan natin. At nandito yung mga slender unicorn. At dahil nga malalim to, hindi na ako dumiretso sa baba dahil hindi ko kayang dapaan dyan sa buhangin. Buti lang lumapit sa akin etong mga slender unicorn at nauna etong malaki, kaya tinarget ko kagad.
Grabe. Sobrang lalim yung sisid ko. Malabo kasi. Lampas na pala ako dun sa may bato. Kaya hindi na ako dumapa. Buti lang buti lang lumapit. Itong malaki. Oh, thank you Lord. Unang isda natin. Sa pagbalik ko dito sa ilalim, pagkapwesto ko, biglang nawala yung grupo ng Slender Unicorn. Hindi ko alam ba't nawala sila. Nabulabog siguro nung pagkahuli natin nung isa. At pagkapwesto ko dito guys, buti na lang nagpakita ulit etong mga Slender Unicorn. Buti na lang etong isang malaki is na-curious sa kapugian ko. Kaya biglang lumapit ka agad. Dahil nga nabawasan na natin yung mga Slender Unicorn, naiilang nang lumapit yung mga malalaki. Kaya tinira ko na etong isang maliit na malapad na unicorn din.
Makalipas ng 1 oras at kalahating pagdadive dito guys, eto't medyo na ilang na talagang lumapit yung mga Slender Unicorn. Ayaw nang lumapit sa kabukian ko pag dumadapa ako. Hindi na natin naloloko yung mga Slender Unicorn. Ayaw na talagang lumapit. Dito may napansin akong isang kanlay, Maori Sheepers, dyan sa unhan ko. Kaya nag-focus ako dito. Akala ko lalapit kasi, pero tuluyang lumayo at sumuot sa butas niya. Etong mga Slender Unicorn is ayaw lumapit, out of range. Kaya hindi ko na pinilit. Nag-resurface na lang muna ako dito. At dito sa dive na to guys, eto medyo madilim na ngayong ilalim. Hindi pa nga ako dito nakakapwesto. Eto ang sumugod kagad sa akin. Napakalaking Slender Unicorn ulit, mag-isa lang. Napakatapang na itong isang Slender Unicorn na to, mag-isang sumusugod. Kaya hindi na ako nagutubiling tirahin to. Grabe, ang lalaki ng Slender Unicorn. Pero gabi na nung pakita, mag-alas 6 na. Nawala sila kanina. Oh, thank you Lord. Pagkatapos kong ma-secure itong isang Slender Unicorn guys, nag-dive pa naman ako. Eto't nakahuli pa ako ng isang rabbit fish. Wala nang nagpakita kaya umuwi na rin ako. Naka5 piraso naman tayo ngayong hapong ito. 3 ang lalaking Slender Unicorn, itong isang malapad na unicorn, saka itong isang rabbit fish, goods na rin. Binenta ko itong 3 Slender Unicorn, kumita naman ako dito ng 1,000 din. Kaya okay na. Bawi na lang tayo sa susunod na dive at baka may magpakita ng mga dragon. The next day, kinahaponan guys, eto napakalma pa rin ng dagat at napakalinaw pa rin dito sa tabi itong tubig. Dito na naman ako magdadive sa paboritong spot natin. Mukhang napapabayaan na kasi natin itong paboritong spot natin dito. Baka nandito na sa mababaw na area yung mga dragong hinahanap natin. Papaana na talaga ng mga dragon pag may magpakita na sa akin para wala nang madismayang mga viewers natin kung may magpakita ng sakali. Bahala na, papaana na talaga tayo para ipakita ko sa kanila na malakas tayo. Hindi tayo mahinang nila lang. Kaya alud mo tayo dito ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Pagkarating ko dito sa spot, eto na naging unang drop ko. At napansin ko kagad dito, hindi pa ako nakakadapa, wala dito yung mga dalagang bukid. Yung palaging hinahanap natin dito. Pag may mga dalagang bukid kasi dito, is may chance na may mga malalaking isda. Pero ngayon, ang linis ng dagat. Ang lumapit lang sa akin dito is etong 2 batfish. Pero hindi ko muna to pinansin dahil unang dive pa lang natin to. Dito guys, palipat-lipat ako ng pwesto at ayun, nagpakita ulit yung isang batfish dyan sa unhan ko. Hinahanap ko kasi dito yung mga dalagang bukid. Kasi yun talaga yung tinitingnan ko. Yun talaga yung sign na pag nandito yung mga dalagang bukid is may chance na may naghunt sa mga dalagang bukid na ayun pag nandito sila sa mababaw na area. Makalipas ng 1 oras ng pagdadive, eto wala pa rin tayong huli. Hindi ko pa rin nakikita yung mga dalagang bukid kung nasaan. Hindi ko makita yung pwesto nila. At habang nagpipripol ako dito guys, eto ang nagpakita sa akin. Napakalaking dugtutuna. Akala ko mag-isa lang. Yun pala is 2 piraso. Grabe talaga ang dugtutuna pag pinapana guys. Napakalakas talagang isda to. Isa ito sa napakalakas na isda. Ang problema pa, pag dugtutuna ang pinapana mo, is pailalim talaga ang movement nila. Grabe. Kaya kadalasang pag pinapana to, sumasabi talaga sa bato.
Woo! Thank you, Lord. At last, nahuli natin itong dugtutuna. Ay, timingan lang talaga. Hindi araw-araw buenas. Ay, malaki, 2 piraso. Nagbi-pre-pull ako, biglang dumaan. Buti lang maamo. Ay, thank you, Lord. Sana madagdagan pa. 442 na. Whew. Pagkatapos kong ma-secure etong dugtutuna guys, dahil medyo mabigat pa to at magdadive pa tayo, sinabit ko muna ito sa may bato para hindi tayo mahirapan pag nagdadive. At pagka-resurface ko dito guys, medyo hindi pa ako nakaka-recover ng hininga, biglang lumapit etong 2 dugtutuna sa akin, dumaan sa ilalim ko. Kaya dali-dali na naman ako nagsagawa ng dive. Ang problema, mailap etong 2 dugtutuna na to. Kaya ayun, lumayo na, hindi ko na lang hinabol. Nagdapa pa ako dito at umikot naman yung 1 piraso, ngunit malayo yung daan at napakabilis na rin. Grabe, pangalawang dugtutuna sana natin yon. Ang lalaki yung dugtutuna nagpapakita ngayon. Kaya pagkatapos ko dito magpahinga ng maganda, eto nag-ambush style naman ako. Nagbabaka sakaling dumaan yung dugtutuna na naman. At eto yun, hindi ko inaasahan na naman dito. Grabe ang lalaking dugtutuna, grupo ang nagpakita dyan sa unahan ko. Ngunit pagtutok ko ng pana ko, ayun, biglang umikot. Punta sa malalim na area, grabe. Ang lalaking dugtutuna sana yon. Akala ko, dediretso na. Makakapitas na tayo ng isa. Pero biglang lumiliko talaga, naglalaro lang sila. Ayaw lumapit sa kapugian ko. Hindi siguro napupugian etong mga dugtutuna ngayon dito. Makalipas pa ng 2 oras ng pagdadive guys, nagdive pa naman ako dun sa nakitaan ng dugtutuna, pero hindi na nagpakita yung grupo. Wala nang nagpakita. Siguro umalis na, lumayo na, pumunta na sa malalim na area. Kaya lumipat na rin ako dito ng pwesto. Dito ulit ako nagpwesto sa nakitaan natin ng batfish. Yung 2 piraso yung unang dive natin. At pagkapwesto ko dito, pagtingin ko sa kanang bahagi ko, eto ang nakita ko guys. Isang red snapper ang nag-aaligid-aligid dyan sa akin. Kaya nag-focus ako dito, ngunit pagtutok ko ng pana, ayun, biglang lumayo naman at sumuot sa butas. Kaya nagka-chance ako ditong lapitan na hindi ako nakikita niya at bulagain etong red snapper na to. Kaya eto yung nangyari. Dahil pagkakita nung red bass sa akin is napakalapit na ako. Ayun, napaganda nung patama ako. Hindi na talaga nakagalaw na stone shot natin. Stone shot. Hindi nakagalaw. Hindi nagpakita yung mga dugtutuna. Umalis na siguro. Wala na kasing agos. Nawala bigla yung agos. Kanina kasi lumakas. Okay na rin. Mag-aalas 6 na. Minsan na tayo makahuli na ito. Ang ilap kasi ng ganitong isda.
Tingnan Lord, mga 3 siguro. Mga 3 kilo siguro. Oh. At eto, naging pangalawang isda natin. Nakaisang dugtutunan na tayo. Isang napakagandang isda, red snapper. Dito guys, madilim na talaga yung ilalim pero nagbabaka sakali akong madagdagan pa yung huli natin, yung 2 piraso. At dahil wala namang lumapit na malaking isda, eto't 2 talakitok ang palapit. Kaya kinuha ko na itong isa, pang sabaw na rin to. Pagkatapos din itong dive na to guys, kinuha ko na rin yung huli natin, yung sinabit na dog to tuna. Pagkatapos din, umuwi na rin ako. Naka 3 piraso tayo ngayong hapong dive na ito. Okay na rin. Napakalaki naman yung dog to tuna. Umabot yun ng 6 na kilo. Saka yung red snapper is nag 3 kilo, kaya goods na goods na. Shoutout nga pala kay Milagrosa Diyos, Jules Ordinero, Romel Navarrete, Lumogdang Family, Nene, Felix Jr., J4, Jason, Kent Diyos, Ethan, Kalib Bram Lumugdang Family, Ronnie Alo, Alo Family, Ronron TV, Romeo Alcones, Alcones Family, Hanford de San Jose, Ami Friend, Maylisa Fer Fernando Jr., Jerry Gracico, Rolly Ruiz, Annie Rosal, Ken Lopez, Nilson Panturas, Eric Palos, Glinry Lacatango, Mario Permejo, Alexander Sidilia, Alan Montoya, Rugski Baby, Rina Napoposino, Silos Family, Geoffrey Fertargo, Silisti, Viena, Noki, Berly Banyares, Romulo Ratuccio, Will Slime, Patrick Pahalya, Glyn Silodo, Aljibar, Mary Joy Malinaw, Francis Saibok, May Agnes Estotse, Kaina Jane Arnaido, Jomar Ibora, Ronaldo Imbodo, Ade Monsota, Marlon Hamisola, Richard Abijo, Rafi Bantilan, Lore Abidal, Nan TV Mix, Erwin Labin Malayan, Rinaldo Mahilom, Jacob Lagamon, Jaber Family, Federico Jaber Jr., Pedraza Family, Alex Bagaw Jr., Dennis De La Cruz Family, Ebla Murisa, Danilo Adalem, Chad Spence Adalem, Faro Parodrosa, Johnny Heisten, Anthony Fadera, Alan Florania, Jason Alijo, Richard Acosta, Rince Tyron, Edison Abac, Joel Bail, Lino Lagitaw, Menton J.R. Bernel, Manres, Ruben Borgios, Rafael Recto, Cristotuto Kawaling, Bong Machete Vlog, Julito Cuesta, Tony Saarinas, Teo Bong, Jonathan Binabidis Igara, Dong Spiro, Tingala Family, Flora Family, Linisa V, maraming salamat po sa inyong lahat. At pag uwi ko dito sa bahay guys, eto't sumunod na yung bibili ng isda dahil ibebenta ko yung red snapper, saka yung dugto tuna. Bale etong dugto tuna guys, umabot ng 6 na kilo. Yung red snapper naman is 3 kilo. Yung red snapper is bininta ko ng 250 per kilo. Yung dugto tuna naman is 220 lang. Kaya nagkita ko ngayong araw na ito ng 2,100. Kaya okay na rin nakita. 2,100 yung 2 piraso. May pang-ulam pa tayo. So hanggang dito lang muna guys yung video natin hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.